mabanggit ang katauhan ni San Jose. Kaya't marapatin po ninyo na sa umagang ito at bukas ay pagnilayan natin ang mahalagang gampanin ni San Jose sa buhay ni Jesus at sa buhay ng simbahan sa isa nating mga binyagan. At ito pong pagninilay natin ay hahanguin natin sa apostolic letter, ang bagong apostolic letter ni Pope Francis bilang pagunita sa 150 taong anibersaryo ng pagpapahayag bilang patrong universal ng Santa Iglesia Katolika ang ating pintakasi na si San Jose. At ang kanya pong apostolic letter ay pinamagatang Patris Corde, Father's Heart, o puso ng Ama. Gayun din po, sa ating pagsisimula, nais ko pong ibahagi sa inyo ang magandang balita na itinalaga ng kanyang kabanalan, Papa Francisco, ang taon ni San Jose mula ikawalo ng Disyembre taong kasalukuyan hanggang ikawalo ng Disyembre sa susunod na taon. Kaya po sa ngayon, tayo ay nasa pag-iral ng taon ni San Jose. Atin pong simulan ang ating pagninilay sa pamamagitan ng paghingi ng panalangin sa Patriarka at Patron Universal ng Simbahan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail, Guardian of the Redeemer, Spouse of the Blessed Virgin Mary, to you God entrusted His only Son. In you Mary placed her trust. With you Christ became man. Blessed Joseph, to us too, show yourself a father, and guide us in the path of life. Obtain for us grace, mercy, and courage, and defend us from every evil. Amen. Saint Joseph, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sa ating pong pagsisimula, nais kong ipakilala sa ating lahat ang pagpapakilala kay San Jose ayon sa mga tala sa Biblia. Kakaunti lamang po ang tala kay San Jose sa Biblia, kaya't siya'y tinawag na silent man. At ni isa sa mga tala sa Biblia ay hindi natin makikita roon na si San Jose nagsalita. Ang tanging mababanaag natin sa lahat ng tala tungkol sa kanya ay ang kanyang pagtalima sa Diyos, ang kanyang pakikinig sa Diyos, at ang kanyang pag-aaral. We know that Joseph was a lowly carpenter, isang mapagkumbabang karpintero na itinalaga at nakatakdang ipakasal kay Maria. At malinaw kong binabanggit sa atin sa Ebanghelyo na si Jose ay isang matuwid na tao. At siya'y laging handa na tuparin ang plano ng Diyos na sa kanya'y ipinahayag. Saan po natin nakikita yung pagtatalaga ni San Jose na nais niyang tuparin ang kalooban ng Diyos? Mayroon pong 4 na panaginip na naitala sa Biblia patungkol kay San Jose. At ang lahat ng ito'y tinupad ni San Jose, alang-alang sa kanyang pag-ibig sa Diyos, alang-alang sa kanyang pag-akap sa kalooban ng Diyos, katulad ni Maria. Matapos ang mahabang paglalakbay mula Nazareth patungong Bethlehem, kanyang nakita ang pagsilang ng Mesiyas. Noong ang Mesiyas ay iluwal ng mahal na Birhen sa sandaigdigan, tanging si San Jose ang nakasaksi ng pangyayaring iyon. Kaya nga po, yung Jesuit Communications Ministry ay may isang awitin. The hands that held first Mary's child. Ang mga kamay ni San Jose, ang kauna-unahang mga kamay na nakahawak sa sanggol ni Maria. Kaya bilang tagapag-alaga ng salitang nagkatawang tao,
marapat lamang na hilingin natin ang kanyang pamamagitan upang katulad niya, mapangalagaan natin si Kristong isinilang sa ating mga puso. At ang pangangalaga natin kay Kristong isinilang sa ating mga puso ang siyang magbunsod sa ating lahat upang matuto tayong maglingkod at magmahal ng ganap. Kanya rin pong nasaksihan ang pagsamba ng mga pastol matapos isilang ang Panginoon, ang pagdalaw at pagsamba ng mga mago na siyang kumakatawan sa lahat ng salinlahi sa daigdig na yuyuko at gagalang kay Kristong Panginoon. Si San Jose, sa ating pagpapatuloy, ay nagkaroon din ng lakas ng loob upang akuin, maging ama-amahan ng ating Panginoong Jesucristo. At siya ang nagpangalan kay Jesus, ang nagbigay ng pangalang Jesus, yayamang pagtupad sa panaginip na kaniyang natanggap mula sa anghel. As we know, for ancient peoples, to give a name to a person or to a thing, as Adam did in the account in the book of Genesis, was to establish a relationship. Na noong pangalanan ni Jose ang sanggol bilang Jesus, kagyatang nagsimula ang bagong relasyon ng Diyos at tao. Na ang pangalan ng Jesus ay nagpahayag ng plano ng Diyos sa sanlibutan, na kanyang ililigtas ang tao mula sa kasalanan, mula sa kamatayan. Kaya nga po, napakaraming dokumento ng simbahan ang nagbigay papuri sa ating patriarka at pintakasi na si San Jose. Napakaraming mga samahan ang ipinangalan din kay San Jose. At mapalad po tayo dito sa bayan ng San Antonio sapagkat isa sa napakagandang institusyong pangrelihiyoso ang kapiling natin sa ating bayan. At yun po ang Dominican Sisters of St. Joseph. Ang mga madre natin sa bahay ampunan na siyang katuwang natin, na siyang katuwang ng simbahan sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Katuwang ng inang simbahan sa pagkalinga, lalong-lalo na sa mga kabataan. Katuwang ng inang simbahan sa pagpapahayag ng katotohanan. Ayon po kay Papa Pio Ikasyam, kaniyang idineklara, kaniyang pinagtibay na si San Jose ang patron universal ng Santa Iglesia Katolika. Ang buong simbahan, 150 taon na ang nakalilipas, ay itinalaga ni Beato Pio Ikasyam sa pangangalaga ni San Jose. Na kung paanong pinangalagaan ni San Jose ang kanyang anak na si Jesus, tayo naniniwala, gayon din ang pagpapahalaga at pangangalaga ng patriarka ni si San Jose sa buong simbahan. Kung paano iningatan ni San Jose ang kanyang anak na si Jesus, matibay din ang ating pananampalataya na tayong mga bahagi ng simbahan ay patuloy na itataguyod ni San Jose. Ako po'y naniniwala sa mga halimbawang binanggit ni Santa Teresa ng Avila. Anumang kahilingan na ating ilalapit sa paanan ni San Jose ay kaniyang ipagkakaloob. Yung previous slide. Ay kaniyang ipagkakaloob. Kaya nga po sa mga santo ng simbahan, isa si Santa Teresa ng Avila na may matinyas na debosyon kay San Jose. At yun ang walang maging kaalaala din sa ating lahat. Magkaroon tayo ng debosyon kay San Jose sapagkat tiyak, hindi tayo mabibigo. Venerable Pius XII proposed him as patron of workers. Kaya nga po tuwing unang araw ng Mayo, ipinagdiriwang natin ang Labor's Day, kaalinsabay ng kapistahan ni San Jose ang manggagawa. Ayon naman kay Papa San Juan Pablo Ikalawa, si San Jose ang tanod
ng tagapagligtas. Sapagkat siya'y nagmatyag, siya'y nag-alay ng sarili upang gabayan, upang turuan, upang pangalagaan ng Mesiyas. At panghuli, tinatanggap at ipinapakilala sa atin ng simbahan na si San Jose ang patron ng mabuti at magandang kamatayan. Kaya kung tayo nagnanais po na maging payapa ang ating paglisan sa mundong ito, sapagkat doon naman tayo hahantong, ang kamatayan ng ating tanging patutunguhan patungo sa buhay na walang hanggan, kay San Jose tayo magtiwala, kay San Jose tayo tumawag, kay San Jose tayo manalangin. Bakit po ba itinuturing ng simbahan si San Jose bilang patron ng mabuting kamatayan? Sapagkat pinaniniwalaan natin sa tradisyon na si Jose ay namatay sa bisig ni Jesus at sa pagkalinga ni Maria. Hari nawayon din ang ating maging disposisyon sa buhay na tayo'y pumanaw at lumisan sa daigdig na ito sa grasya ng Diyos sa pamamagitan ni Maria upang sa gayon tamasahin natin ang kaligayahan sa piling ng langit. Amen po. Tayo po'y magpatuloy. Atin po ngayon pasisimulan yung mga pagninilay na binanggit ni Papa Francisco sa kanyang apostolic letter na Patris Corde at bukas po'y ating ipagpapatuloy. Bilang panimula, nagbigay po ng katanungan si Papa Francisco. Ano po ang kanyang sabi? How many people daily exercise patience and offer hope, taking care to spread, not panic, but share responsibility? Gaano karaming tao daw sa kasalukuyan ang nagpapanatili ng kahabaan ng kanilang pisi, lalong-lalo na sa panahon ng krisis? Gaano karaming tao ang nagpapanatili ng kapayapaan at hindi nagpapalaganap ng pagkatakot sa bawat isa? Gaano karami sa mga tao sa sanlibutan ang nagiging tagapagtaguyod ng pananagutan sa lahat ng kaniyang ginagawa? Si San Jose, huwara natin sa pagtugon sa Diyos, kahit hilingin natin, katulad niya, matuto tayong maging mahaba ang ating mga pisik, magkaroon ng pag-asa, at higit sa lahat, magkaroon ng pananagutan sa ating mga ginagawa. How many are praying, making sacrifices, and interceding for the good of all? Gaano karami yung nagdarasal pa? Gaano karami mga nag-aalay ng sakripisyo? Gaano pa karami yung nagtatalaga ng sarili sa Diyos? Hari nawa tayong lahat na natitipon ngayon dito sa ating simbahan ay magkaroon ng lakas ng loob, magkaroon ng alab ng kalooban upang tuparin, upang tularan ang mga halimbawa ni San Jose. Sapagkat si San Jose nagpapaalaala sa atin na anumang bagay dito sa daigdig, lalong-lalo na ang ating mga isinasantabi, ay tila baga mahahalagang sangkap ng ating kabanalan. Sa ating pong pagdiriwang ng Misa de Gallo sa madaling araw na ito, hilingin natin ang pamamatnubay ni San Jose upang katulad niya, maging masunurin at masigasig din tayo sa pagtupad sa plano at balak ng Diyos sa ating buhay. Atin pong ihanda ang ating mga sarili sa pagdiriwang ng banal na misa. Magandang umaga po sa inyong lahat para po sa ating announcement. December 24, 2020, Misa sa pagsalubong ng Pasko ay sa ganap na ikapito ng gabi. December 25, 2020,
Misa para sa Pasko ay sa ganap ng ika-6 ng umaga. December 31, 2020, Misa sa pagsalubong ng bagong taon ay sa ganap na ika-7 ng gabi. January 1, 2021, Misa para sa bagong taon ay sa ganap na ika-7 ng umaga. Para po sa ating financial statements, December 12, 2020, Second Saturday Mass Collection, Anticipated Mass, 6,038. December 13, 2020, Second Sunday Mass Collection, First Mass, 18,407. Second Mass, 5,100, for a total of 29,545. Para po sa ating marriage dance, si Ruel Arellano sa Lagubang ng Poblasyon Norte, Rizal, Nueva Ecija, ay kakasal kay Cristina Salaysay Escano ng San Antonio, Nueva Ecija, sa St. Joseph the Husband of Mary Parish, Poblasyon Sentro, Rizal, Nueva Ecija, sa December 29, 2020. Si Crispin de la Peña Rebultan ng San Vicente, Cabiao, Nueva Ecija, ay kakasal kay Gemma Caspac Nones ng Maugat, San Antonio, Nueva Ecija, sa St. John Nepomucene Parish, Cabiao, Nueva Ecija, sa January 23, 2021. Si Feljon Ventura Garcia ng Purok 5, Santo Cristo, San Antonio, Nueva Ecija, ay kakasal kay Kim Emerly Saliman Aguilar ng Purok 4, San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija, dito po sa ating parokya sa December 30, 2020. Si Rock Pascual Kabangbang ng Ilang-Ilang Street, San Francisco, San Antonio, Nueva Ecija, ay kakasal kay Maria Clarissa Francisco Sicat ng Purok 6, Santo Cristo, San Antonio, Nueva Ecija, dito po sa ating parokya sa February 20, 2021. Muli po ay magandang umaga po sa inyong lahat. Malugod po namin kayong binabati sa pagdiriwang na ito ng Eucharistia. Ang magtataguyod po ng misa ngayong umaga ay ang mga taga-sitio Pulo Maugat at ang Gospel Outreach Alive. Samahan po natin sa pagpapasalamat ang ating mga kapatid na sina Lucy at Julian Ramos, Mr. Jesus at Mrs. Marieta Fernando, Brother Marcelito Santiago, Mr. and Mrs. Edgardo Binoya, Mr. and Mrs. Elmer de la Cruz, Mr. and Mrs. Reynaldo Santos, Mr. and Mrs. Juanito Bundo, Sister Nida Villaluz, Councilor Daisy Santos, Mr. and Mrs. Fermi Hoson, Sister Carmi Austria, Mr. and Mrs. Albert de Guzman, Sister Gloria Marcelo, Sister Corazon Tiki, Brother John Carlo Reyes, Sister Justin May Garcia, Sister Jeneline Santos, Sister Angel Gandabang, at Sister Leila Ibarra. Gayon din sa tanging intensyon nila Rosario at Raybert Laksina, at para sa madaling pagaling nila O'Neil Palma, Adrian Morales, at Bayani de los Santos. At alalahanin natin kay isa ng kanilang mga nagmamahal na pamilya, ang mga yumao na sina Teresa Mosni, Marina Ferrer Reyes, Ralph Kenneth Texon, Asuncion at Arsenio Afable, Rufina Atangan, Macaria Paxon, Ernesto Lapus, Antolin Tobias, Roberto Cunanan, Amelita Macairan, Virgilio Eli, Milagros Hipolito, Angelito at Lorenza Fulgencio, Loida Aquino Malyare at Mircolin Aquino.
Tatayo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo na ng ating paghahanda para sa Pasko ng pagsilang ng ating manunubos. Kaya't pasimulan natin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, sama-sama nating pagsisihan ng ating mga nagawang pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ang nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong salitang nananahan sa iyong kaibuturan ay dinala sa sinapupunan ng Birheng Kalinis-linisan. Noong tanggapin niya ang mabuting balitang hatid ng anghel at siya'y lutuban ng Espiritu Santo bilang iyong tahanan. Katulad ng mahal na Birhen, matanggap nawa namin mapagkumbaba na sundin ang loob mo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag na nakabirang sa kanyang bahay sa tulong ng Panginoon.
Hindi na siya binambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Natan at sinabi, "Nakikita mo nakatira ako sa tahanan ng Pedro, ngunit ang kabanantipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Natan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Natan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapasko ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako sa anong dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipon. Gagawin kong dakilang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat na maglagay ako ng hukon nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilalin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kaharian ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kabutihan ng Panginoon, ating awitin habang panahon. Awitin ko ang iyong pag-ibig, O Diyos, ang iyong katapasan sa lahat ng araw. Pati kung ang pag-ibig mo'y walang hanggan, katapasan mo'y tindigay ng kalamitan. Sa aking pinili ako'y mayroon ikan, sa lingkod kong di David aking sinumpaan. Ang iyong
Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ang Diyos na nakapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Jesucristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na naglihim sa loob ng mahabang panahon. At sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hintil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat, sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman, sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinatawagan ko ang magsisindi ng kandila, sina Ginoo at Ginang Sani at Merly Manalo. Manalangin tayo. Panginoon Diyos, Ikaw na nagsugo sa minamahal mong anak dito sa daigdig bilang liwanag na nagniningning sa karimlan. Luguban mo ng kapangyarihan ng iyong lakas at liwanag itong kandila na aming sabisan ng Adbyento. Sa bawat kandilang aming sisindihan, naway manumbalik ang pagnanais sa kalooban naming ihanda ang daan para sa pagsilang ni Kristo. Naway lalong mag-alam ang liwanag ng pagdating ni Kristo upang makita namin ngayong Pasko ang sariwa at laging lundi ang pagdating ng Panginoon ng liwanag sa puso ng bawat isa sa amin. Kami nananalangin na manatili rito sa kandila ng Adbyento ang yaman ng pagpapala ng Diyos sa aming mga tahanan, sa aming pamilya, at sa bawat isa sa amin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin sila. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niya kung mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang tron ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob
magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po. Ibati na may mga katabi natin. Good morning. Tulad po ng nabanggit, nasa ika-4 na linggo na tayo ng Adbyento sa paghahanda para sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Kung natatandaan pa natin, nung ikalawang pagbasa natin, ay natunghayan natin kung ano ang naging kasaysayan at saan nagmula ang Panginoon bilang tao, na mayroon siyang angkan na pinagmulan bilang tao. At ngayon naman ay isinasalaysay sa atin kung saan siya magmumula bilang Diyos. Kaya siya'y ating tinatagurian na Diyos namang totoo at tao namang totoo. Diba? So, yun. Kaya dalawang angkan ang ipinapaliwanag sa ating ngayon. At dahil kay Virgen Maria, natupad ang plano ng Diyos. Kung ihahambing natin si Virgen Maria kay Zacarias, si Zacarias ay nag-alinlangan siya. Kaya siya'y napipi. Hindi siya nakapagsalita nung sinabihan siya ng anghel na si Elizabeth ay maglilihit, manganganak. Kaya paglabas sa mga tao ni Zacarias, hindi na siya makapagsalita. Kasi may alinlangan siya sa kanyang puso. Subalit itong si Maria ay nag-alay. Talagang buong-buo ang kanyang pagbibigay ng kanyang buong sarili. Kaya lamang siya nagtanong at ay dahil nagulumihanan upang maging buo na ang kanyang pagkakaloob ng kanyang sarili at lubusan niyang maunawaan ang katotohanan mula sa Diyos. Ngayon mga kapatid, ewan ko kung nakaranas na kayo na maging saksi o witness sa isang pagtitipon na kung saan ay nandoon ng isang pagdinig o hearing. Bago magsalita at tanungin yung saksi anong pinagagawa sa kanya, ipapatong yung kanang kamay sa libro. Ano yung libro na yun? Biblia. Bakit kaya Biblia? Tapos nakapatong yung kaliwa doon at yung kanang kamay naman nakapanumpa. Ano ang ibig sabihin nun? Na siya ay kailangan magsabi ng totoo at pawang katotohanan lamang. Doon din sa mga nagtatapos sa kolehiyo, bilang abogado, bilang presidente man, yung nanunumpa sila, na magsasabi at maglilingkod ng pawang katotohanan at buong pusong paglilingkod. Nabigay ang kanilang sarili. Yun yung mga simbolo na kung saan ay kailangan silang maglingkod, magsabi ng pawang katotohanan lamang.
Pero dumarating din yung pagkakataon na nagagamit yung mga ganong aksyon para hindi magsabi ng totoo o gumagawa ng hindi naaayon sa batas. Ganon tayo karupok eh. Kaya nga ba itong si Maria, kung ihahambing natin sa ating karaniwang buhay, ay si Maria ay buong-buo, walang halong pag-aalinlangan. Totoong-totoo, Pexman, yung kanyang itinitibok ng puso. Kaya nga siya ang pinili ng Panginoon. Sa dinami-dami ng mga kababaihan noon, siya ang pinili. Sapagkat siya'y isang babaeng may malinis na kalooban at tunay na ibinukas ang kanyang kalooban sa biyaya ng Diyos. Pwede ba natin gawin din yun? Abay, opo. Tao rin katulad natin ang Birheng Maria, karaniwang babae, na wala namang ipagmamalaki, kundi ang kabusilakan ng kanyang puso. Wala ni anumang yaman, wala ni anumang mga ipapakitang mga bagay upang siya ipingalain. Siya'y napaka-simpleng babae at simpleng pamumuhay. So kaya malaki ang posibilidad, mga kapatid, na tayo rin ay maging kahalintulan ng Birheng Maria, sapagkat tayo po ay tagapagdala ng salita ng Diyos. Doon tayo po ay bininyagan, ay umuo na tayo sa pamamagitan ng ating mga magulang na susundin ng buong kababaang loob at buong katotohanan ang salita ng Diyos. Yun po ang ipinangako ng ating mga magulang nung tayo bininyagan para sa atin. Sa ngayon, mga kapatid, makatotohanan pa ba ang ating ginagawa sa ating buhay? Kung makatotohanan, hindi tayo nalalayo sa buhay ni Maria. Kung medyo nalilihis, medyo nakakaligtaan na natin na tayo ay tunay na mga Kristiyano at tagapaghatid, tagapagdala ng salita ng Diyos. Tinatanggap natin sa banal na komunyon ang Panginoong Hesus sa anyo ng tinapay at alak. At kapag ito'y natanggap na natin, dala-dala natin kahit saan tayo mapunta, si Kristo. At sino ba si Kristo sa ating buhay? Siya yung Panginoon natin na ang hatid ay pawang katotohanan at kabutihan na dapat ay yun ang ating makisabuhay. Oo nga, alam ng Diyos, lahat tayo nalilihis, pumapalpak, kumakadiyos. Pero naunawaan tayo ng Panginoon na alam niya na magbabalik loob tayo. Kaya nga nariyan ang Panginoong Hesus, isinilang bilang tao, niyakap niya ang pagiging tao maliban sa kasalanan. Ibinaba niya ang kanyang sarili at yun din ang sinundan ng ating mahal na Birhen. Hindi siya nagmagaling. Hindi niya ipinagyabang na, "Hoy, ako ang magiging ina ng Diyos ninyo. Purihin ninyo ako. Ipagdangal ninyo ako." Kailanman ay hindi naging ganon ang reaksyon ng ating mahal na Birhen. At ano ang kanyang tanging sinabi? Maganap nawa ang ipinasasabi sa atin ng Panginoon. Ako'y alipin na niya ng Panginoon. Totoo, mga kapatid, magagawa natin yun
sa pamagitan ng mga maliliit na pamamaraan ang ating mga paglilingkod, unang-una sa lahat sa ating mga mahal sa buhay, sa ngayon, sa ating mga kapamilya, kapuso, kapanalig, mga kapatid. Magagawa po natin yun sa mga maliliit na kaparaanan. Ang ating pagdamay, ang ating pakikinig lamang sa kanilang mga hinaing, sa pagbibigay ng mga mga pangangailangan na makakaya naman nating ipagkaloob. Minsan ang dami-dami nating nabibili, pero hindi naman natin ginagamit. Ang dami-dami nating mga kasangkapan, mga gamit na nandoon lang, naka-display lang. Hanggang sa ito'y maluma na, makalimutan na ng panahon. Hanggat pwedeng gamitin, ipagkaloob natin. Yung bang mga ganong pamamaraan, ano? Tayo naman mga Pilipino ay napakamatulungin. Kaya lang, nakakaligtaan natin marahil. Kumisan, yung pagsasabi natin ng totoo, nahahaluan ng mga iba't ibang mga pananalita at kaisipan na kumisan nakagugulo. Pwede naman nating iwasan yun. Na kung ano lang yung totoo at ano yung makatutulong sa kapwa, ay yun ang ating sambitin. Ayan, kumisan lumalabis gusto natin kasi maging sikat Kaya dinadagdagan natin yung tama, nadadagdagan natin ng mali na pangungusap at kaisipan. Kaya sa halip na nakatutulong, lalo pang nakagugulo. Kaya sana, katulad ng Birhen Maria, matagpuan natin ang ating sarili sa isang buhay na kaaya-aya. Isang buhay na mapayapa. At yun naman ang hinahanap ng Diyos para sa ating lahat. Makapamuhay tayo sa katotohanan. Makapamuhay tayo sa kabanalan. At yan ang hinahanap ng Diyos para sa ating lahat. Sa kabila ng mga pagkukulang, sa kabila ng ating mga kasobrahan sa buhay, patuloy tayong minamahal ng Diyos. Kaya huwag natin iisipin na kung bakit tayo naliligo ng daan dahil pinababayaan na tayo, huwag natin isipin yun. Para bagang ganito yun. Ang isang magulang, kapag ka pinapagalitan, sinasabihan, nung araw pinapalo pa kami. Hindi nangangahulugang hindi ka mahal ng magulang mo. Kaya ka pinagsasabihan dahil gusto kanyang maituwid. Dahil mahal ka niya. Pero kapag ka ang magulang, hindi ka na niya pinapansin, hinahayaan ka na lang kung ano ang gawin gusto mong gawin, doon ka malungkot. Ibig sabihin nun, hindi ka na mahalaga para sa iyong magulang. Pero, hanggat ikaw ay sinasabihan, ginagabayan, kumisan pinagagalitan pa, matuwa ka, sapagkat ikay mahal na mahal ng iyong magulang. Ganun lang yun. Kaya, ito mga kapatid, ay isang muli paalala sa ating lahat, ang ebanghelyong ito tungkol kay Maria. Tanggapin natin siya ng buong puso at kung ano man yung inihahatid niyang pagpapala, maibahagi natin ito sa ating kapwa. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sama-sama nating ipahayag, sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagdadawang tao sa dalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay pinili, nanaw sa pinaroroonan ng mga halimaw, na may katungaraw na buhay ng maguli, umakyat sa langit, nalulungkot sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at uupo sa nabubuhay at nakamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama upang tulad ni Maria, maging bukas at tanda ang ating mga puso at isipan sa mga nais at kalooban niya sa ating pamumuhay. Sa bawat panalangin ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Katulad ng Birheng Maria, maging bukas nawa sa daloy ng banal na Espiritu, ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono, upang magampanan nila ang kanilang tungkulin na aayon sa kagustuhan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Katulad ng Birheng Maria, maging sensitibo nawa ang mga namumuno sa pamahalaan sa paggalaw ng banal na Espiritu upang magabayan sila sa bawat desisyon nila sa buhay at sa kanilang mga hangad at pagkilos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Katulad ni Maria, natutunawa tayong kumalina, tumulong at magmalasakit sa mga dukha, mga nag-iisa at napabayaan sa ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Katulad ni Maria, maging matatag nawa ang loob ng mga kapatid nating frontliner at iba pang nangangalaga sa may mga karamdaman. Gabayan at patatagin nawa sila ng Espiritu at sa mga pagsubok sa kanilang kinakaharap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Katulad ni Maria, patuloy nawa ng Panginoon ang mga kapatid nating yumao sa kanyang tahanan sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga magsasaka, upang tayo patuloy na pagkalooban na magandang panahon para sa masaganang ani, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Dinggin mo ang aming mga panalangin, O Diyos Ama, tulad ni Maria, dulutan mo ng ganap ang aming mga puso upang matanggap namin ang iyong dakilang anak na siyang naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Maaari na pong pumunta sa likod ng ating pong mga major sponsors. Marami pong salamat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, itangin mo ang paghahain ito upang ang mga nagdiriwang ay magkasalo-salo sa sinasampalataya ng dapat na asahan sa darating mong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahalabiring Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdatiling nila ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibingan. Ngayon pinaghahanda namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago na yung pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinagati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo yung mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Sopronio naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsituloy po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus ng Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Panginoon Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa, kapayapaan. Magsiluhod ka na. Narito ang ating Panginoon, narito siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na tinatawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Ang katawan ni Kristo, Amen.
Kukunin na po ng ating mga volunteers ang ating mga contact tracing forms. Pangkaluluwang pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabalang-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaali ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingat sa mga may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakitan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalina sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanan mo. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumama kami na iyong ihimpunan ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming mga pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen na pagpagaling sa mga may sakit. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calinsol, San Antonio Abad. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga pinapagsalo-salo mo sa iyong banal na piging ay mapapagkamitin mo ng tunay na kapayapaan bilang kapakinabangan sa dinalap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Opo muna po sa mandali. Muli pinasasalamatan natin ang ating mga healthcare volunteers sa kanilang walang pagod na paglilingkod at pagsasaayos para sa ating kaligtasan. At maintain po natin ang protocol na pinaiirang ng ating gobyerno at ng ating DOH na parati ay magkasuot ng face mask kung tayo lumalabas at maghugas ng kamay at social distancing. At salamat sa Diyos at tayo naman ay patuloy na pinapatnubayan ng mapagpala at mapagpagaling na Diyos upang tayo hindi kapitan ng karamdamang ito. Salamat sa ating mga lector, commentator, readers, collector, mga ating choir, ating tagatugtog, sa ating monitor, sa ating mga seminarista, sa ating sakristan. Maraming salamat sa inyo at sa ating mga nanguna sa pag-aalay sa araw na ito ng linggo. Palakpakan po natin silang mga.
Kung meron pong may mga kaarawan ngayon, anniversary, nanyayahan po na tumayo lamang dyan sa ating kinalalagyan. Meron po ba? Walang may birthday? Salamat sa Diyos. Happy birthday sa mga nagdiwang, nagdiriwang. Okay? Magsitayo po ang lahat. Meron pa po tayong misa mamayang ika-8 ng umaga. Kasi sabi po sa ating mga hindi nakasimba ngayon. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumayin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayo na taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ng Panginoon. Bukas po ng umaga, ang mga magsisipagpagawin ko sa ating banal na misa ay ang mga taga-barangay Luyos, Catequist, Dominican Lady of San Antonio. At ang mga magsisigaw po ay sina Brother Bobby Villarico, Brother John Allen Bartolome, at Sister Glenda Aliare. Lagi po tayong mag-ingat.